Ayan po si Kuya Bong, nagtatawa. Ito po si Kuya Bong, yung una pong nagsabi sa akin masipag po ako kahapon. A day in my life as a new teacher na walang pumasok ni isang estudyante. Hey, it's me, Bads Veron. It's another day, another ka-vlog-vlogan. Pagkarating ko nga sa school, nag-ayos na muna ako dahil alam nyo na, pag hindi ako nakapag-ayos ng mukha, ibig sabihin, malilate ako. Grabe, hindi ko nga alam kung tumutunog ba talaga yung alarm clock ko kasi ang nakaset po ay 4:10, 4:15 at 4:30 pero nagigising ako 5:30. Pero sa totoo lang, hindi na po biro yun, lalo na kung 6 o'clock AM ang start ng klase. Pansin ko nga sa comment section na maraming nagtataka at nagtatanong kung bakit 6 o'clock AM ang pasok namin. Pero kung tutuusin, mas magandang pumasok sa school ng 5:30 or 5:45. Dahil 6 o'clock AM, doon na kami mag-i-start ng pagtuturo. At dito nga sa paaralan namin, meron kaming AM and PM shift. Dahil nga sabi ko sa inyo, gusto kong maging productive ang taong ito, kaya talagang inumpisahan ko na muna sa trabaho. At dito nga, inaayos ko yung mga gamit ko, lalo na nga itong reading materials. Grabe, nag-worry kasi ako sa mga batang hindi pa marunong magbasa. Kaya nag-print nga ako ng mga iba't ibang reading materials na magagamit namin. At sa totoo lang, pinapaingat ko talaga to para marami pang makagamit. May mga ibang reading materials nga din akong pinalaminate para mas maging matibay at hindi agad malukot. Sabi ko nga sa inyo, during our vacation, gusto ko nga pumunta sa school kaso hindi ko na talaga nabigyan ng panahon. At saktong-sakto nga, walang pumasok ng mga bata kaya nabigyan ko ng oras na ayusin to. At pagkatapos nga, nag-check na rin ako ng mga activities nila. Nakakatuwa ngang tignan at dapat lang naman talaga na magbigay ng effort yung mga bata pag gumagawa ng mga activities. At alam nyo ba, sa mga bawat ginagawa nyo, nagre-reflect ang buhay ninyo o pagkatao. Kaya sa bawat gagawin, dapat galingan natin. Pagkatapos nga, pinatawag na ako dito sa taas para sabay-sabay kaming kumain. At nagkaroon na rin kami ng meeting. Dito nga, sobrang nagpapasalamat ako at na-appreciate ko yung bawat gagawin nila, tinatawag nila ako at hinahanap. At sa totoo lang, napakalaking bagay na yon para sa akin. Hindi naman sa nagpapa-special ako o kung ano man. Dahil sa totoo lang, may pagka-introvert and intrapersonal ako. Tataka nga ako, medyo madaldal talaga ako sa social media, pero sa totoo lang po, mahiyain talaga ako sa personal. Yung inaalam ko muna yung mga bagay-bagay bago ako magsasalita. Alam mo yun, sa totoo lang, ngumingiti, nagigrit ako sa lahat ng mga nakikita kong tao, pero minsan, nahihiya talaga ako. Siguro ito yung isa sa mga kahinaan ko. Yung tipong, hindi ko talaga alam paano ako mag-respond sa kanila. Paano mag-open ng topic at paano mas pahabain yung topic. Pero in fairness natututo na ako unti-unti. At alam nyo ba, minsan nangungublema rin ako paano ako mag-reply sa mga comment ninyo. Lalong-lalo na kapag nakakabasa ako ng mga compliments. Kaya wag nyo iisipin na parang isnab ko lang kayo, pero ang totoo, kinikilig and na-appreciate ko po. At kung minsan nga parang tahimik ako, pero yung totoo, nagpapasalamat ako na nakakasama ko ang mga iba't ibang tao. Ayan po si Kuya Bong, nagtatawa. Ito po si Kuya Bong, yung una pong nagsabi sa akin masipag po ako kahapon. Pagkatapos nga ng oras ng trabaho, nagkayayaan nga ang buong grade 6 na pumunta sa Starbucks. Alam nyo, sa totoo lang, ilang beses ko na rin tong nasabi during the DepEd ranking at pagkatapos nga ng ranking nang malaman ko kung anong rank ako. Lagi ko nga pinagpipray kay Lord na dalhin niya ako sa paaralan na healthy environment. At alam naman natin, once na naging permanent na tayo, ay magiging permanent na rin tayo sa isang paaralan. Depende na lang yun sa'yo kung gusto mong magpalipat. Kaya talagang pinagdasal ko kay Lord na dalhin niya ako kung saan yung will niya. Dahil alam naman natin, yung mga kasama natin sa trabaho, sila yung mas matagal nating makakasama. Pero sa totoo lang, mas masarap magtrabaho kung kilala nyo ang isa't isa at pamilya ang turingan. Alam mo yung tipong may bayanihan talaga, nagtutulungan at nagkakaisa. Pero pagdating sa kalokohan, magaling si Ma'am Sheila. Charis, pero sa totoo lang aminin natin, napapagaan ng trabaho kapag masasaya ang mga kasama. Basta tandaan, hindi laging smooth, perfect at laging masaya. But always look the bright side. At tandaan, may kanya-kanya tayong kasiyahan. At yun lamang po. Thank you po!